Magandang araw Pilipinas, ako si Nicole Fontanilla at ito ang Usapang Panlipunan. Ang programang nagbibigay boses sa bawat Pilipino at naghahanap ng konkretong hakbang para sa mas maayos na kinabukasan. Sa likod ng mga numero at ulat ay may mga tunay na kwento, mga pamilyang nagsusumikap, mga kabataang nangangarap at mga individual na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ngayon ay ating tatalakayin ang dalawang magkaugnay na issue, ang kahirapan at kawalan ng trabaho. Ngayong araw, ating tatalakayin ang dalawang magkaugnay na issue, ang kahirapan at kawalan ng trabaho at ang epekto nito sa mental health ng mga kabataan. Kasama natin ngayon si Micah Honor, isang sociologo at community development specialist. Magandang araw po. Magandang araw o isang karangalan na makibahagi sa kamakailan ito. Sa inyong pananaw, ano po ang tunay na mukha ng kahirapan sa kasalukuyan? Ang kahirapan ay hindi lang usapin ng kakulangan sa pera. Ito ay kakulangan ng oportunidad sa edukasyon, disenteng trabaho at serbisyong panlipunan. Kapag limitadong akses, limitado rin ang pag-asa. Sino po ang pinakanakakaranas ng epekto nito? Kadalasan ay ang mga kabataan. Marami ang napipilitang huminto sa pag-aaral upang tumulong sa pamilya. Ang iba naman ay pumapasok sa trabahong kulang sa benepisyo at seguridad. Ngayon naman, ating pakinggan ang isang personal na karanasan. Magandang araw, Martin. Magandang araw din po, ma'am. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong kwento? Ako po ay lumaki sa isang pamilyang umaasa lang sa arawan. Minsan, hindi sapat ang aming kinikita, kaya ako po ay nagsasakripisyo. Minsan din po, inuuna ko ng trabaho kaysa sa pag-aaral. Kaya mahirap po ang may pangarap sa buhay. Anong nagtulak sa'yo para magpatuloy? Ang aking pamilya po. Sa pang-araw-araw po, gusto pong maiahon ang aking pamilya sa pamamagitan po ng aking pag-aaral kahit po mahirap ang trabaho pero kinatagunan ko po. Ano ba ang mga konkretong solusyon na maaari natin gawin? Palakasin ang access ng kalidad ng edukasyon at skills training. Maaari din nating suportahan ang mga lokal na negosyo at higit sa lahat, palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa paglikha ng oportunidad. Mula sa usaping pagkabuhayan, tumako naman tayo sa kalusugang pangkaisipan. Kasama natin ngayon si Ms. Jade Larisay, isang psychologist at mental health advocate. Magandang araw po. Magandang araw. Napakahalaga ng usapin na ito, lalo na sa panahon ngayon. Paano po naaapektuhan ng kawalan ng trabaho at kahirapan ang mental health ng mga kabataan? Kapag may kakulangan sa seguridad, financial repression, tumataas ang stress at anxiety. Ang patuloy na pangamba sa kinabukasan ay maaaring magdulot ng depresyon at pagkawala ng motibasyon. Bakit po may stigma pa rin sa paghingi ng tulong? Dahil may paniniwala pa rin na ang mental struggle ay kahinaan. Ngunit ang totoo, ang pagkilala sa sariling nararamdaman at paghingi ng tulong ay isang katulungan dapat. Martin, ano naman ang iyong naging karanasan tungkol dito? Minsan po, pakiramdam ko, ako lang po yung nahihirapan. Pero nung nag-open up pa po ako sa friend ko at mga kaibigan ko, ay doon ko po na-realize na hindi pala ako nag-iisa. May mga mga karamay po pala ako sa aking mga po. Anong mga maipapayo ninyo sa mga kabataan na nakakaranas nila? Makipag-usap kung anong tao magkakatiwalaan. At kung kinakailangan, kumonsulta sa profesional, may tulong na hanggang. Malinaw na magkaugnay ang kahirapan at mental health. Kapag may kakulangan sa oportunidad, naaapektuhan ng emosyon at pananaw sa buhay. Ang solusyon ay hindi lamang pang-ekonomiya. Kailangan itong sabayan ng malasakit at suportang panlipunan. Kapag pinangalagaan natin ang mental health, mas nagiging handa ang isang tao pangharapin ang hamon sa totoong buhay. Bilang kabataan, mahalagang maramdaman namin ang suporta at gabay ng mga nakakatanda. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa, pakikipagkapwa at sama-samang pagkilos. Sa pagtatapos ng ating programa, tandaan natin na ang bawat hamon ay may kaakibat na pagkakataon para sa pagbabago. Hindi sapat ang panonood at pagkikinig lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula